itong mga alimal na si Ontiveros. Ontiveros, makinig ka ha. Makinig ka sa akin. Sasabihin kong babae ka, umayos ka ha. Ikaw, kesyo, champion ka for mga children. Sinasabi mo si Pastor Kibuloy, bla bla bla, ganito. Gaga ka ba? Nakakot ka ba, Romualdez? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Naku, banat ba? Nagtanong ka na naman. Ikaw, Abalos, isa ka pa. May pag-ganyan-ganyan ka pa. Child abuser yan eh. Mga ganun-ganun ka. Child abuser yan eh. Oh. Hindi pa naman convicted. Again ha. Let's ilagay natin sa tamang konteksto to. May bayad. So, hindi na, yung iba, kaibigan na before pa maging sikat. Nak nang utangin na niya na. Kaibigan na daw bago ba Kaibigan? Hindi. Ito lang ako, nagtatanong lang ako, boss. Ito, seryosong tanong lang to, ha? Hindi, kasi baka sabihin nyo, bakit nagano yung mga kagers dyan, nagano kay boss? So, wala akong problema sa kanya in terms of non-political content. Pero kasi, napaka-obvious yung mga ganitong klaseng diskarte, mga sabihin mo na, kaibigan naman namin, paano kung nga kaibigan namin, gusto namin i-promote, bla bla bla. Kung kaibigan mo yan, ngayon mo lang babanggitin, parating ang eleksyon, ano to? Yung pagiging convicted child abuser ng isang kasamahan ninyo, 'di ba? Actually, 'di ba tayo nga una nagsabi nito na dapat itong kasi nung lumabas yung issue ng convicted si Franz Castro na child abuser, nagkaroon kaagad ng SMA na. Tayo na nagsabi diyan pinuna kaagad natin tong si Romualdez. Di ba? Kung si Kong Tevez nga na hindi convicted ibig sabihin na ayon sa ating batas, kung ikaw ay hindi convicted, ikaw ay inosente. Di ba? Ganun ang ating batas. Gayunpaman, tinanggal nyo sa pagiging kongresista ito si Tevez. Hindi ko pinagtatanggol si Tevez, ha? That's not my point here. My point here is, ito, convicted child abuser. Bakit hindi nyo tanggalin? Takot ka ba, Romualdez? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Naku, banat ba? Nagtanong ka na naman. Nagtanong ka na naman, banat ba? Hindi, Franz Castro ha. Ako'y nagtatanong lang. At saka ikaw, Romualdez, nagtatanong ba? Ano bang meron sa inyo? At bakit hindi mo matanggal-tanggal ito na isang convicted child abuser? Korte ho nagsabi ha, ano to, takot ka dahil baka mamaya kumontra na yung mga yan sa'yo, which is ginagawa naman nila yan talaga di ba? Anong siste? Bakit hindi mo matanggal? Kaibigan. Uy, mga ano to siguro, mga vegan siguro ito. Di ba tama, kaibigan? Convicted, lock her up. Naku, grabe ang taray. Hindi, alam mo, diyan nga tayo nagtataka Mantakin mo isipin mo itong mga alimal na si Ontiveros. Ontiveros, makinig ka ha. Makinig ka sa akin. Sasabihin kong babae ka, umayos ka ha. Ikaw, kesyo, champion ka for mga children. Sinasabi mo si Pastor Kibuloy, bla bla bla, ganito. Gaga ka ba? Nagtatanong lang naman ako, ha? Kung gaga ka. Tatanong lang to ha. Tanong lang. Si Pastor Kibuloy hindi pa convicted na child abuse yung kaso niya. Pero kung makahanting kayo todo-todo. Eto si Franz Castro. Convicted. Convicted. Ibig sabihin, siya ho ay hinatulan na ng husgado. Bakit di mo makundina? Akala ko ba labang ka ng mga nagcha-child abuse. Bakit di mo mapuna-puna itong si Franz Castro? Gaga ka ba? Nagtatanong lang. Nagtatanong lang po ako Hindi kasi, hindi mura yun Baka akala ninyo mura yung salitang gaga. Iba, may meaning po yun. Sabihin, di ba Kasi anong kalokohan po yun? Sorry Anong kalokohan po yun? Yung mga nagkukondena, ikaw, Abalos, isa ka pa.
May paganyan-ganyan ka pa. Child abuser yan eh. Mga ganun-ganun. Child abuser yan eh. Oh. Hindi pa naman convicted. Again ha, let's ilagay natin sa tamang konteksto to. Ilagay natin sa legal term. Hindi pa ho siya convicted. May appeal pa. Actually, hindi pa nga appeal eh. Hindi pa nga talaga nahatulan ng husgado. And yet, may pa ganun-ganun ka pa. Mga ganun-ganun ka pa, Abalos. At sinasabi mong, dapat ba, huli na yan, nanginginig ka pa, para kasi gadun. Oh, di ba? Oy, bakit ito? Wala kang imik dito sa isang convicted child abuser. Convicted, Kung talagang, hindi, kasi ang punto natin dito, wala naman sa jurisdiction nila yon. Okay? Dahil, as far as I know, kaya hindi ko siya nakukulong ngayon kasi under appeal pa yung kanyang ano. But, meron na sinabi ang korte. So, if you are really a fighter, ibig sabihin your advocacy is really for children, na yun ang pinalalabas nyo sa media, kaya nyo hinuhuli kuno si Pastor Kibuloy dahil galit kayo sa child abuser. Uy, bakit ito? Convicted, hindi nyo kondinahin. Hindi ko nga sinabing hulihin nyo eh. I-kondina nyo lang. I strongly condemn Franz Castro as a convicted child abuser. Why don't you do it? Diba? Alam mo kung bakit? Hindi naman kasi issue sa inyo yung issue eh. Ang issue sa inyo yung tao. Wala kayong pakinabang kay, kay Franz Castro. Diba? Ibig sabihin walang benefit sa inyo. Wala man naniniwala doon sa mga yun eh. Eh bakit ganun? Kasi dito, may pakinabang kayo kay Pastor Kibuloy. O di kaya, meron nag-utos sa inyo. Gipitin nyo yan si Pastor Kibuloy. Diba kasi may kinikwento nga si Pastor. Di ko, naikwento ba nila Boss Dada yun? Feeling ko naikwento nila eh. Diba na gusto talagang kunin ng gobyerno ang SMNI? Tapos hindi pumayag si Pastor Kibuloy. Alam niyo yung kwento na yun? Kinuwento ni Pastor yun eh. Kila Boss Dada, tapos kinuwento ni Boss Dada, tapos ikinuwento ko lang. Hindi, totoo, di ba? So you're not really concerned of the issue na child abuse. You're just concerned na makulayan nyo ng masama ang si Pastor Kibuloy. Eto nga matatawa ka. Matatawa ka. Alam mo kung bakit? Sabi ni Franz Castro tsaka yung mga lintik na mga komunista na yan. Sabi niya, etong Duterte, Kibuloy, diba? Syndicate. May paganyan-ganyan pa sila eh. Ito yung mga abuse. Diba? Ganyan pa nila eh. Duterte, Kibuloy, syndicate. Ay! Naglalay. Diba? Yung paganyan-ganyan pa sila. O ano nangyari? Wala. Nga. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Ibig sabihin, sabi nga nila, kahit di ako naniniwala, ang karma digital. Hindi, totoo. Yung mismong namumuno sa pag-akusa, na makasalanan to. Yun naman pala, makasalanan. Alam mo, naalala ko yung mga pariseyo nun eh. Nung panahon ng New Testament, yung mga pariseyo, di ba? Sabi nung nananalangin, sabi niya, Lord, pagpalain mo ako Pagpalain mo ako Bakit? Wag siya, kasi siya makasalanan. Ako, mabuting tao. Ganun. Di ba? Ganun yung mga pariseyo eh. Ako, mabuting tao, masamang tao yun. Ako ang pagpalain mo. Yung pala, pag hinubaran mo, yung tiningnan mong kaloob-looban, ayun. Yun ang tunay na convicted child abuser na booking. Yan ang tinatawag na. Hindi, ito walang biro. That's what you call God works in a mysterious way. Ika nga. Hindi, yung mga, kasi dito mo makikita talaga sabi ko, grabe, Grabe rin yung, talagang God works in a mysterious ways. Ito, mga taga kay OJC, alam niyo, sigurado ako, sinasabi sa inyo ni Pastor Kibuloy yan. Yung pagkundi na ng todo-todo. Meron pa ngang sinabi si Abalos Sabi ni Abalos, kayo mga taga kay OJC, wag niyong ginagamit na pangsangga mga kabataan. Kala mo talagang taga
Alam mo yung concern sa kabataan, ginagamit na pananggala ang mga kabataan. Parang ganun, galit na galit si Abalos, di ba? O eto, nasa tabi mo. Nasa tabi ninyo. Katabi ninyo sa sa mga pagtitipon dyan sa kamera. Convicted child abuser, hindi nyo makundina. Anong tawag sa inyo? Ha? Hindi, ako, nagtatanong lang ako, Secretary Abalos. Tanong lang ulito ha, anong tawag sa inyo? Na kung makaturo kayo sa ibang tao, grabe. Pero yung mga kasamahan ninyo, mga katabi ninyo, ganun. Ano ang tawag sa inyo? Double standard hypocrite Hintigan ko na mabanggit yung mura. Hindi, totoo naman, di ba? Double standard. Hypocrite. Yan tuloy. Bumabalik sa inyo. Sabi nga ni Cherry B. Sabi nga, medyo madilim kasi hindi ko mabasa. Pagpasensya nyo na, hindi ko masyado mabasa. Hindi ako nagbabasa ngayon masyado ng group chat kasi madilim. Hindi totoo naman, di ba? Dilim-dilim mo, hindi mo mabasa. Gago! Pagka lumiwanag yan, baka mabasa natin. Di ba? Hindi, sa totoo lang hypocrisy, yun yung talagang sabi nga, there would be a day for reckoning, di ba? Darating yung panahon na babawian kayo ng tadhana. Kung ayaw nyo maniwala sa Panginoon, tadhana na lang. Pero kung merong naniniwala kayo sa Panginoon, lahat ng kasamaan sa mundo na ito babalik sa inyo. Hindi, maybe not this time. Not this time, not this administration, pero easy lang. Malay nyo sa next month, next 2 months, bumalik sa inyo. Malay nyo lang naman. Hindi naman ako nagsasabi. Wala mo ko sinasabi, ha? Ito pa. Meron pa akong isang maganda tong grabe ito. Natatawa ako dito. Sobrang natatawa ako dito. Sabi ko, wow, ikaw pa talaga nagsabi, ha? No comment, no comment. Hindi ko sasabihin, mamaya, magsumbong to sa amo niya, Anarot. Yan, at least lumiwanag. Anarot, salamat, ha? At minsan, may silbi ka rin pala. Hindi, joke lang, Anarot, ha? Ito. Panoorin nyo to. Ito. Sana yan. Wait, where is that? Ay? Wala, Ano wala? Ito, yan. Bubuo raw ng resolusyon ng COMELEC para sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa darating na eleksyon. Plano raw nilang ipagbawal ang paggamit ng AI at deepfakes sa pangangampanya. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. How do you regulate social media when it may intrude into a purely constitutional issue of violation of the freedom of speech and the freedom of expression? Yun ang malaking problem natin. Ito ang hamon ni COMELEC Chairman George Garcia kasabay ng kauna-unahang forum na pinangunahan ng ahensya tungkol sa artificial intelligence na posibleng makaapekto sa eleksyon. Kasama sa mga dumalo ang mga kinatawan ng mga political party, mga election watchdog at iba pang stakeholders. Ang pakay nila makagawa ng regulasyon na mag-iigpit sa mga kandidato pagdating sa social media. Ibig sabihin, kahit walang batas, sapat na ang paglalabas ng resolusyon ng COMELEC. Isa sa target ng COMELEC, pagbawalan ng paggamit ng AI at deepfake sa pangangampanya. Ang problem po talaga natin yung misinformation, disinformation, and fake news directed against a candidate, directed against a political party. Napakahirap po dyan, lalo pat may presence ng trolls. Sa pagkandidato, Trolls? bawal ang misrepresentation. Sa pagkandidato, ikaw yan, ikaw mismo. Pati ang pagkakaroon ng maraming social media pages o accounts ng isang kandidato, nais din nilang higpitan. At tulad ng sa telebisyon, radio at print na may limitasyon lamang ang paglalagay ng mga advertisement, balak na rin itong ipatupad online. Dapat lang po, lalo yung boosting. Dapat lang po, pati yung influencers, kaya nga po gusto rin natin makipag-tie-up dapat sa BIR. Hindi ba dapat yung mga influencer dapat din natatax? Pagka po ganun, bakit pa tayo may Fair Elections Act? Hindi po tayo nag-i-ensure ng equal opportunity dahil hindi naman lahat makakabayad ng social media influencer. Makinig kayo. Rachel Robinson, maraming salamat.
Sana makita kita uli, sir. Oh, walang problema. Magkita tayo. Iset nyo ni Boss Dada. Magkita tayo one time. Alam mo maganda, para sigurado magkita tayo, pumunta ka sa SMNI. Yun, magkikita tayo doon. Oh, anyway, tuloy natin ha. Sabi nito, kasi nagiging problema, kasi meron tayong batas. Naintindihan ko naman yung sinasabi ni Attorney George o itong si Comelec chairman na meron kasi tayong batas yung dapat fair. Kaya nga nililimitahan lang ang mga advertisement 'di ba? May advertisement tayong nililimitahan. Okay? Kasi yun yung tinatawag na batas natin na Fair Election Act, 'di ba? Mga ganyan. So, ibig sabihin ang problema kasi sa social media. Hindi mo na kontrolado yan. Kasi remember, kaya nga social media is www, di ba dyan? www.facebook.com. Ibig sabihin yan, World Wide Web. So, hindi mo makokontrol ang Facebook, hindi mo makokontrol ang kung anumang platform. Mapakahirap niyan, lalo na pag ginamit mo yung AI, di ba? Ito matindi dyan. Okay? Ito matindi dyan. Pag gumamit na sila ng mga influencer, alam naman natin ngayon pa lang 'di ba si Bungal na booking na. 'Di ba? May video 'yun, may audio. Oh, panoorin niyo pala si By the way, panoorin niyo si Mr. Rio. Kasi dami nagtatanong sa akin, okay ba si Mr. Rio? As far as I know, okay siya sa akin Sa akin wala naman siyang, ako napanood pa sa kanya na hindi maayos. At saka magkaibigan kami niyan. Nakilala ko yan, matinong tao yan, napaka naman yan. At saka hindi ako nakaramdam ng tulad ng mga ibang scammer na vlogger. Hindi ko naramdaman sa kanya yan. In fairness, maayos yan si Mr. Rio. Hindi kasi, di ba, nilabas din ni Mr. Rio yung actually, nanggaling yun dun sa iba. Tapos nilabas niya uli yung audio recording na kung saan etong si Bungal nagre-recruit. Alam mo yun, sana eto pa lang tingnan na kagad nila. Huwag na tayong magpaikot-ikot. Eto pa lang tingnan na nila. Meron meron talagang recruitment na nangyayari. Si Makagago, umamin siya. 'Di ba? Si Makagago umamin po. Huwag na tayo mag-ikot-ikot ng hanapan pa ng sino. Sige, inamin na nga ni Makagago Yun lang sa akin. Andyan na umamin na sila. Edi bakit hindi simulan natin ng investigasyon sa kanila? Tapos 'di ba meron akong binalita sa inyo, yung middleman. Yung middleman ng mga hip-hopper na nagre-recruit. Naalala nyo kung sino yon? Naalala nyo? Hindi, ako, wala akong problema sa tao na ito pagdating sa hindi politika. Pero pagdating sa politika, napaplastikan ako. Tuloy natin. Sa ngayon, may dalawang social media platform na raw ang nagparating sa Comelec ng kahandaan nilang tumulong sa halalan. Paliwanag ng Comelec, hindi naman nawawala yung mga disclaimer na donated ang isang promotion o advertisement sa kandidato na ipinupost sa social media. Kaya isa ito sa nais ding i-regulate ng ahensya na dapat daw maideklara sa Comelec oras na magsimula ang kampanya. Wala namang problema sa ilang social media influencers gaya ni Boss Toyo ang mga binabalak na paghigpit ng Comelec. Pero sana raw, magkaroon pa rin ng paglilinaw, lalo na kung hindi naman talaga sila nagpapabayad sa isang kandidato. Siyempre, hindi naman lahat ng mga... Inunahan mo na, brad, inunahan mo na, Hindi, sinabi, hindi, okay naman yan Pero sana lang, kung hindi naman ibig sabihin, nagpapabayad na kagad kung sinusuportahan mo. Wow! Inunahan mo na kagad, brad, Ang galing mo rin, Palakpakan. Gago! Sandali, Banat Boy, baka sabihin mo, bakit kayo mga political vlogger? So, ibig mo bang sabihin, porket inaano nyo si BP Sara Duterte, hindi kayo bayad ni BP Sara Duterte? Sandali lang, mga kaibigan. Kami, wala pang eleksyon, ganito na kami. Nagigets nyo? Wala pang eleksyon. Actually, if you would see us, we're consistent. Diba? We're consistent ever since 2015 hanggang ngayon. Tuloy-tuloy yung political vlogging namin Hindi kami nagbabago. Hindi nga kami bumababa Ibig sabihin, hindi kami yung maghihinay-hinay muna kasi walang eleksyon. Walang ganun. Tuloy-tuloy kami. Sa katunayan, ang humihinay-hinay sa amin, yung mga sarili naming mga vlog, yung mga adventure namin. Tama, mali. Pero ito, pinangungunahan niya na kaagad na, sandali, kung kaibigan namin yun, yung
Sabi nga, pumipiyo ka agad, nagiging defensive. Defensive ka, Boss Toyo? Tanong lang. Influencer na katulad ko, may bayad. So, hindi na, yung iba, kaibigan na before pa maging sikat. Before... Nang utangin na niya na. Kaibigan na daw bago ba Kaibigan? Hindi. Ito lang ako, nagtatanong lang ako, boss. Ito, seryosong tanong lang to, ha? Hindi, kasi baka sabihin nyo, bakit nagano yung mga kagers dyan, nagano kay boss? So, wala akong problema sa kanya in terms of non-political content. Pero kasi, napaka-obvious yung mga ganitong klaseng diskarte, mga sabihin mo na, kaibigan naman namin, paano kung nga kaibigan namin gusto namin i-promote, bla bla bla. Kung kaibigan mo yan, ngayon mo lang babanggitin, parating ang eleksyon. Ano to? Nagkagago ba tayo? Hindi. Alam mo yun, kung maloloko mo yung mga followers mo, sige, maloko mo. Pero yung mga tao mga utak, kaibigan mo, never mo na mention. Mami-mention mo lang siya during the campaign. Tapos sasabihin mo, we are not paid. Hindi, ako yung nagtatanong lang, ha. Nagigets nyo yung logic. Di ba? Ako, kaibigan ko si Isko. Yeah? As in, kaibigan ko si Isko. Hindi nyo ba nakikita kahit hindi ko siya kandidato, paulit-ulit kong binabanggit siya, from time to time, nababanggit ko siya? Kasi kaibigan ko eh. Nagigets nyo? Diba? Yun ang talagang totoong kaibigan mo. Kaya pag may naalala ka na, oh, maganda to, ganito. O, naalala mo ngayon si Isko, diba? Sasabihin mo ito. Pero yung out of nowhere, hindi ka political vlogger, tapos sasabihin mo, pagdating ng kampanya, bigla ka ganito, magsasabi ka ng ganyan, ganyan, tapos sasabihin mo kaibigan mo. Sinong niloko mo? Sinong ginago mo? Sinong ginawa mong tanga? Gets? Diyan pa lang, kitang-kita mo na dumedefensive ka na, ibig sabihin, may plano kayo. Oh, tama, mali. Di ba? Mia Morex, salamat po. Thank you very much, ha. Salamat. Kasi alam mo, Boy Toyo. Ano mo pangalan to? Boss Toyo. Ayokong tawagin Boss Toyo to eh. Boy Toyo na lang, pwede ba? Kasi si Boss Dada ang naalala ko eh. Lian mo, Orsine, salamat po. Hindi, di ba? Boy Toyo. Ito lang ha, pansinin mo ha. Hindi lang namang masama kasi. Aminin nyo na lang yung katotohanan. Aminin nyo na lang ho yung katotohanan. Hindi, katulad diba ni Makagago. Mas re-respetuhin ko ba si Makagago kaysa sa'yo kung sakasakali ha? Kung sakasakali lang naman. Bakit? At least si Makagago, diba? Inamin niya. Bayaran ako eh. Oh. At least umamin. Tama, mali. Oh, at least sinabi niya, bayaran talaga ako eh. Wala tayong magagawa. Bayaran ako eh. Oh. Ito, gagamitin mo yung content mo, tapos sasabihin mo, wala, kaibigan mo lang. Sige, again, wala po akong sinasabing binabayaran si Boy Toyo, ha? Wala akong sinasabing ganun. Kaya lang, hindi ako maniniwala na wala. Ano ko to eh? This is my opinion. This is my opinion. Wala akong sinasabing binabayaran siya, pero yung kanyang argumento na sinasabi niyang kaibigan namin eh. Ano ngayon kung kaibigan namin? Paano yun? Tapos during the campaign, bigla mo mababanggit out of nowhere. Di ba? Parang, okay, sige. Mapaniwala mo yung iba, wag kami. Di ba? Yan lang sa akin eh. Parang, sige, di maniwala ka dun sa iba. Mapaniwala mo yung mga followers mo. Pero ako, isang taong nag-iisip, ako nag-iisip ako ha. Siyempre, obvious ba? Out of nowhere, bigla mo na lang binanggit. Bigla ka na lang, biglang ganito. Imposible naman po yun. Tama, mali. Ako, tanong lang sa inyo. Ano sa tingin ninyo? Di ba? Tuloy. Naging popular, kasama na namin sila, mga kaibigan na namin. So, minsan, talagang pakikisama din lang yung ginagawa namin. Wow, pakikisama, nakakasama daw nila. Ay, naku, no comment talaga. No comment. Nakikisama kasi mga kaibigan naman nila, pakikisama na lang daw yung kanilang gagawin. If ever they will promote and campaign, pakikisama. Hindi, kayo, tanungin ko kayo. Hindi baka kasi mali rin ako eh. Baka mali ako. Tanungin ko kayo, naniniwala kayo? Naniniwala kayo na kung sakaling biglang magbanggit sila ng tao, totoo? Hindi, tanong lang ako sa inyo ha. Naniniwala kayo
na pag nagbanggit sila ng mga tao ay walang halong negosyo doon. Iyon ay because kaibigan lang nila. Ha? Sabi ni Diego Latigo, ginagawa tayo kasing tanga niyan. Oo nga eh. Sabi ko nga. Oh, tanungin ko kayo. Kayong tatanungin ko yung mga komento ninyo, sabihin nyo dyan. Para lang putol-putol lang video, di tapon mo na. Gano'n lang naman kasimple, mga sir, mga ma'am. Pag putol-putol ang video, may echo, malabo internet, lag ako, tapon nyo na yung cellphone nyo. Huwag na kayong manood. Ganun na lang kasimple. Ha? Joke lang po ha. Init ng ulo ni Banat. Pati mga viewers, binabanatan. Hindi kasi ganun ako. Para wala nang arte, pagka may nakita kayo, ang pangit ng video ni Banat ba yun? Naglalag, pangit ng boses, di malabo. Di itapon na lang. Okay na yun sa akin. Putol-putol. Di itapon na lang yung mga cellphone. Okay na yan. Anyway, hindi, sabi tuloy ng iba ni Lodi. Hindi, joke ko lang po kayo. Huwag kayo ha. Huwag nyo itapon yung cellphone nyo, ibigay nyo lang sa akin. Hindi, biro lang. I-repress nyo lang. I-repress lang yan. Lagi ganun. Pag naglalaglag, yung laglag, di ba? Yung laglag, yung nag-i-stop mo, whatever. May napapansin kayong i-repress nyo lang. Kasi pansinin nyo, kayo lang nagre-reklamo. Yung iba, nakikidig. Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing reklamador kayo, ha? Hindi ko sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, pag kayo lang ang nakakakita ng masama, o nakakakita ng hindi maganda dun sa reception ng inyong cellphone, ibig sabihin, there is something wrong. To be honest, medyo naglalag, boss. Kumbaga, fluctuating. Oo nga napansin ko rin naman yan. Kaya lang, wala tayong magagawa dyan. Siguro kung ganyan talaga, gawin natin, itapon na lang natin yung mga cellphone natin. Pare-pareho. Gusto nyo, sabay, pati yung laptop ko, itapon ko na rin Wala tayong magawa Ganun talaga wala Ganyan ang internet sa Pilipinas. So, anyway, ibaba nga natin. Gawin na nating 500 kbps tong animal na to. Ayan Ayan, 1,000 na lang. Pag yan pa, naglaglag Ay, grabe. Totoo ba yan? Ako po, Sir Banat, na nakawa ng cellphone habang nakikinig sa inyo last 20. Saan ka nag-cellphone nun? Huwag kasi kayo mag-cellphone sa Makapalitan ng cellphone niya, Nanarot. Pakipalitan. Pakitawagan nga si, palitan niyo yung cellphone. Sige na, Nanarot. Huwag ka na umarte. Ha? Oo. Ito, tuloy natin si Boss Toyo. Gayunman, handa rin naman silang ideklara sa pamahalaan ng mga posibleng kitain sa pangangampanya. Nakatak na magsagawa ng iba pang forum ang COMELEC sa mga darating na araw. Sa ikalawang linggo naman ng Agosto, balak ilabas ang regulasyon. Alam mo, sa totoo lang, simple lang naman ito Kung gusto talagang, sorry COMELEC kung gusto nyo talagang mabuking, etong mga silipin nyo sa tax yung mga influencer. Silipin nyo yung tax nila kung nagbabay. Kasi yayabang niya mga yan, nagpapakita na sobra daming mga Silipin nyo yung binabayaran nila sa BIR. Madali lang naman, totoo lang kung seryoso yung ganitong campaign, tingnan ninyo yung BIR nila. Kaya nga ako minsan nasisisi ako Hindi totoo sad minsan nakakapagsisi, Yung pinili nating kandidato kuripot, Totoo, walang biro. Yung pinili nating kandidato, kasi mga Duterte, sa totoo lang, kuripot po sila Wala ko silang yung pabonus. Walang ganun, yung mga, wala kang talaga Tapos, sinamahan mo pa ng SBG. Hindi, si SBG, kuripot din yan. Pero matulungin. Matulungin, okay. Pero hindi katulad yan ng mga Romualdez, iba yan. Ibang level yung mga yan, di ba? Mga Romualdez. Yung mga katulad nila. Ayoko nang sabayin si Saldico, mamaya ko ano na naman maisip niya. Di ba? Wala naman ko sinasabing. Hindi kasi pag binanggit mo si Saldico, masyadong sensitive siya Di ba? Wala naman tayo sinasabing kaya ayoko nang siyang sabihin Hindi ko na lang siya sasabihin si si Romualdez na lang, di ba? Ito mga natin. Kaya nga lakas ng loob ko sabihin na silipin niyo yung mga tax. Kasi diyan mo malalaman sa mga tax, di ba? Diyan mo malalaman. Malalaman mo talaga itong mga influencer na to sa tax.
Maniwala kayo sa akin. Sa tax yan, ayusin nyo yung tax niyan. Naku po, maniwala ka. Ang dami nyo mahuhuli dyan. Bigyan ko yung halimbawa. Halimbawa lang. Yung dati, nakatira sa kubo-kubo na ngayon nakakondo na. Di ba? Gago! Kilala niyo yung kung sino? Totoo, dati, ang mga chinuchupanga nun, mga tigwa 150. Ngayon, naging 500 na. Hindi, dapat totoo. Pati yung mga ganon, yung mga binabayad sa mga chupanga. Alam niyo yung mga chupanga na yun? Dapat tinataksan yun eh. Totoo lang. Kasi kung tinaksan mo, yung laki ng kikitain nila. Kasi hindi nabubuhay yun na walang chupanga sa isang araw eh. Oo, kaya isipin mo kung itataksan mo lagi yun, malaki na ng kinita ng gobyerno doon. Sino pa? Yung dating nagmamaneho lang ng kung ano-ano. Ngayon, naka-Raptor na, di ba? Yung dating, anong tawag doon? Yung Cali-Carde survey na yan. Ano ngayon? May mga kotse na, Ang dali. Gusto nyo talagang malaman kung paano nyo, kung sino yung mga bayaran? Daling hanapin yan sa BIR. Tingnan ninyo yung mga property nila na dati wala naman silang ganun. Tapos ngayon may biglang, magugulat kayo, biglang yaman. Meron akong alam mo, meron akong opinion, meron akong idea kung bakit hindi nila ibinaba ng Pogo. Gusto nyo malaman? Sandali. Ituloy muna natin to. Ngayon, wala raw nakikitang sapat na dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para sa total ban ng Pogo. Habang tila parami ng parami ang mga kontrobersyang nauungkat nitong mga nakaraang buwan, pagbago kaya ang kanyang posisyon? Nagbabalita mula sa Frontline. Ako, ito lang ang aking eksena dito. Ito, opinion ko lang to. Kasi, ang motibo, 1, sumama ang imahe ng China sa Pilipinas. 2, sumama ang imahe ni Duterte. How is it going to happen? That's the problem. The solution is, 1, huwag tanggalin ang Pogo. Pag hindi mo tinanggal ang Pogo, dadaming masamang Chinese na mahuhuli. Sasama ang imahe ng China. Tama, mali. 2, pag hindi mo tinanggal ang Pogo, pwedeng i-connecta yan kay Duterte. Masisira ang mga Duterte. Tama, mali. Nagigets nyo. 3, meron pa palang pangatlo. Kaya hindi tinatanggal ang Pogo kasi doon kinukuha ang ayuda. Tandaan ninyo, pag gumita ang PAGCOR, di ba? PAGCOR ang kikita dyan. Yung PAGCOR ang nagbibigay ng pondo sa atin. Pang-ayuda yun. Tama, mali. Di ba? Gatasan, ika nga. Tama, gatasan nun ng gobyerno yan eh. So, ano ang punto natin dito? If we are really serious, kita na natin yung lala ng Pogo. Pero ba't di tinatanggal? Kailangan kasing patuloy na magmukhang pangit ang imahe ng mga Chinese. Yun ang totoo. Itong mga Chinese, alam naman natin, yung mga, kasi sabi nga, di ba, may picture nga ako nakita nakita ko. Ito ang itsura ng Chinese sa Hong Kong. Yan, ang gaganda para mga Hollywood. Sa Taiwan, ganito. Sa Pilipinas, matataba. Nakita niyo yung post na yun? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung mga pumupunta dito, mga Pogo, mga mangingino, mga Pogo, alam nyo, ito, kung pwede ko lang sabihin dito, pero malala yung mga Pogo na yan. Maniwala kayo sa akin. Sila talaga ang sumisira sa Pilipinas. Itong mga Pogo. Kaya nga ako, sa totoo lang, naiirita na ako kasi paulit-ulit, pero wala namang tayong ginagawa. Paulit-ulit na alam naman natin may problema tayo sa Pogo, pero wala naman tayong ginagawa. Anong essence nun? Ulit-ulit lang para tayong mga sirang plaka, tapos wala naman pala mangyayari. Di ba? Kasi nga, gusto nila na yung mga Pilipino mainis. Kasi nakakainis nga naman, talagang apektado. Halimbawa na lang ako, pag nakakita ako ng inchik doon sa kondo, gusto kong sapakin Hindi, totoo, walang biro Lalo na yung may ingay. Minsan tinititigan ko talaga yung may ingay sa elevator. Gaganyonin ko talaga Wala akong pakialam. Sabi ko, pero isa pa doon, may parang magaspang masyado. Nagtanong doon sa reception, is there available unit? Sabi ko, putang inan to.
Pupunta ka sa opisina, hindi sa mga security ka nagtatanong. Di ba kasi, hindi, I mean, this is a natural reaction, okay? Hindi ko sinasabing tama. Ang sa akin, kasi ganun ang dating eh. Yung mga Chinese na pogo worker, mga magagaspang yan eh. Maiingay, kahit nga yung elevator, nangangamoy sigarilyo, paglabas nila, parang hindi mga naliligo. Yung mga... Tapos labas-pasok yung mga kusino-sino doon. Eh syempre, anong reaksyon ng mga taga sa mga Pilipino? Magagalit, maiinis. Dama yung ibang mga Chinese na matitino at magaganda. Tama, mali. Hindi kasi dati, kung maalala ninyo ang imahe ng mga Chinese, ang gaganda yung mga yan. Mga cute yan, mga gwapo yan eh. Chinita, chinito. Tama, mali, di ba? Ganun natin i-define ng mga mga Chinese sa Pilipinas, yung mga chinito, chinita. Yeah? Ngayon, pag sinabi mong Chinese, ano na itsura? Ang tataba, nangungulangot, ang iingay. Yeah? Naiba eh. Bakit? Kasi nga, yung dinadala natin dito na galing mga pogo, mga kriminal sa ibang bansa. Diba? Oh. Tapos, pag pumangit na itsura nila sa atin, I mean, yung imahe nila sa atin, iko-connecta nila ngayon. China, Duterte. China, Sara Duterte. Ganyan ang packaging nila eh. China, Duterte. Oh. Meron pa silang, pinakakalat pa nila yung video ni BP Sara Duterte na Chotal ha, Chanyang yung Chongang ha, Changang ha. Di ba? Pinapakalat pa nila yung video na yun eh. Para ipakita na, tingnan nyo na, pag nilagay nyo ang Duterte, lalong lalala ang Chinese sa Pilipinas. Eh, siyempre, tanga yung mga Pilipino. Sorry hindi lahat. Pero maraming mga tangang Pilipino naniniwala sa propaganda ng mga ensimada vlogger. Yung mga bangag vlogger, naniniwala sila eh. Oh, tingnan nyo na. Pagka inilagay nyo dyan si BP Sara Duterte, lalong dadami Chinese. Pero pagka si Romualdez ang inilagay nyo, magiging statesman ang Pilipinas. Oh, di ba? Ganyan na mga bangag vloggers. O, di ba? Totoo naman eh. Huwag tayo magloko-lokohan. Sa totoo lang, boss, dugyot ang mga Chinese. Oh, I mean, lalong-lalo na yung mga yung mga walang breed. Kasi alam mo, eto noong unang panahon naman, yung mga Chinese-Filipino, hindi ko sila dugyot Yung mga Chinese-Filipino, na, di ba yan, alala ko nga sa school namin nun eh. Pag may chinita, at saka meron mga chinito, sila yung mga heartthrob eh. Di ba sila yung karas ng bayan eh. Pero ngayon, ano na? Iba na eh. Kasi binago na imahe ng mga pogo. Kaya hindi tinatanggal yung pogo. Para tuluyang tayong magalit sa mga Chinese na hindi naman dapat sana. Nagkataon lang itong mga pogo workers ay mga outcast yan doon sa kanilang bansa. Tama, mali? Alam mo na ang motibo ng pamahalaan na ito. O, di ba? Ganyan talaga eh. Wala tayong magawa.